Naging issue para sa mga fan ng Kim Pao ang pagkakaurong ng pelikulang My Love Will Make You Disappear mula sa February schedule nito to March playdate. At katunayan hindi ito nagustuhan ng kanilang mga fans, lalo pat sabik na silang mapanood ang first big screen team up ng kanilang mga idol. Nadawit pa sa kontrobersiya si Catherine Bernardo na umano'y mas pinabura ng Star Cinema over Kim Chiu. Lately naman naging malinaw na ang pumalit sa slot nito ay ang balik-tambalan ni Marvin Agustin at Julina Magdangal na XX lovers. Bukod dito may makikiamot rin sa nasabing Valentine's date na isang indie film na pinagbibidahan ni Beauty Gonzalez at GMD Guzman. Sa ex-social media account naman, may mga fan na hindi pa rin makamove on sa pagkaka-pushback ng playdate ng My Love Will Make You Disappear. Paano naman kasi, yung mga OFW na fans ng Kim Pao ay may balak na palang umuwi ng Pinas sa araw ng mga puso para suportahan ang mga nabanggit na romantic comedy fantasy ng Kim Pao. Hirit pa ng mga kabiters, naging tradisyon na rin naman kasi ng mga local movie industry na karamihan sa mga pelikulang may playdate na ay either sinushoot o pinupost production pa 1 or 3 days before its premiere o playdate. Pati nga ang reunion movie ng Marjo ay pinagdidiskitahan ng mga fans dahil ito nga naman umano ang nakinabang sa change of plans ng Star Cinema. Pero ano itong nasagap sa tweet ng isang birdie na hindi ang delay sa production ang dahilan kaya na-move to a further playdate ang launching movie ng tambalang Kim Pao. Ang dahilan umano ay iniwas ng nabanggit na film production arm ng ABS-CBN ang Kim Pao sa playdate ng Captain America na makakatunggali nito sa box office. Knowing Star Cinema for hyping its promo, matinik din ang business acumen nito at magaling itong mag-market ng kanilang pelikula at aware ito kung sino ang mga babanggain nila sa takilya. Sa kaso ng certified blockbuster nito tulad ng Hello Love Again ng Catherine at maging ng Unhappy For You ng Jos Leia, walang mabigataan na Hollywood o foreign film na katapat ang mga ito kaya malaking bagay na tumabo ang mga ito sa takilya. Eto talaga, I'm sure talaga tatala ka rito kasi meron nga nagsasabi na hindi mararating naman, hindi ma-achieve ng Kim Pao movie ang na-achieve ng Catherine movie. Masyado raw minamaliit ang Kim Pao fans. Talagang wala raw purchasing power. Hindi raw ganun kalakas. Ano purchasing? Yung nakakabili ng talagang kaya nilang bumili ng mga ano palagyan naman sa Kim Pao? Hindi, nasa kahon? Hindi, reaction. Ako syempre hindi ako ayoko nung ganyan. Hindi maganda at hindi totoo. Naniniwala ako sa purchasing power ng Kim Pao fans. Oh. Remember, sa'yo pa lang marami ng t-shirt na binibili ako. Oo. Sino ba na-insulta in the first place? Sinasabi natin Okay. Baka trigger. Non-solid fan. O, tinitrigger lang. Yung mga ganyan, di ba? May mga sumasausaw para lang pag-awayin. Ako naman, hindi natin pwedeng kumpara talaga yung kinita ng Catherine at sa kikitain ng Kim Pao. Kasi wala pa naman ni. Una tayo magnega, basta we only hope for the best na sana ay maka 1 billion din to. This is not good just for Star Cinema. This is good for the industry. Okay. Kasi ito na yung pinaka-standard eh. Di ba kita mga pelikula ngayon, hindi na sila bumababa ng mga 100 ng mga 50 million. Di ba? Nasa mga 100 na yung pataas. Tama ba ako? Mga 20 million. Maganda yun talaga sa totoo. Kasi kami so far sa Eddies na nagbibigay kami ng box office heroes. Ang pasok pa lang sa amin sa box office heroes ay ang Catherine. Yung and Joshua and Julia kasi naka 400 yung kanina. Of course, si Vice ganda automatic yun. Di ba maganda? Pero the rest, kailangan kasi naka 100 million ka. Baka may habol pa yung Julina. Julina tsaka Marvin, di ba? Baka may habol pa yung dalawang yun kasi maganda rin naman, di ba? Marami namang fans ang Julina and Marvin. Oo, alam nyo, the mere fact na itong Kim Pao nag-trending at nag-number 1 yung kanilang mga series, di ba, sa streaming app, hindi ba? At yon may bayad, ha? Ibig sabihin, malakas ang purchasing yan at saka ibig sabihin na nadismaya ang mga fans dahil aligaga na sila sa pagpopromote at paghihintay ng pelikulang yan at
kung saan talaga namang nagbakas-bakas yung mga yan para lang magpa-block screening. At may umuwi pa nga di ba? Para lang makapanood ng pelikula. Ibig sabihin, malakas ang purchasing power niya. Ang kailang appeal sa box office. Correct. Yun nga katulad ng sinabi ko dun na yung kahapon ba yun? Yung kay yung bibigyan mo ng t-shirt, di ba? Na nagsasabi siya, can you imagine na si Divina. Para maisip niya yon ng grupo nila na mag-ipon talaga ng pera at bumili ng pamasahe pa lang nila 650 one way, di ba? So magkano na rin para lang makasupport. Malaking bagay. Ibig sabihin talagang aggressive sila na papanoorin at papanoorin talaga ng pelikula no matter what. Alam mo magandang ano yan, i-docu nyo yan, gumawa kayo ng vlog. Correct. Maganda siya. Gumawa kayo ng vlog. Alam mo, pag nakaabot yan kay Kim Chiu at kay Paolo, baka meron pa kayong bonus. Yung totoo lang, ako na nasa probinsya kayo, tapos meron kayong social media, i-vlog nyo na ganito yung buhay ninyo, tapos eto yung mga sina Kim at saka si Paolo ang sinusuportahan nyo, meron pakita mga resibo, and then ipakita nyo kung paano kayo sumusuporta kahit wala kayong pera, kahit kukunti lang ganito, or kahit nagtatrabaho kayo, para at least di ba maanti. Ganun din ang cut din. Correct. Kasi for sure, may tutulong sa inyong Kim Pao, yung Kim Pao group. Kaya huwag nating sabihin walang purchasing power ang Kim Pao fans. Given na yung maraming fans, maraming professional, maraming negosyante na fans ang Kim Pao, pero yung katulad niya, yung mga ordinaryong tao na gagawin ang lahat, mapanood, makapag-support lang sa Kim Pao fans, sobrang laking bagay na niyan. Ganyan nga lang ako nakakabasa uli ng mga ganyan na sinasabi sa atin na ganun yung sacrifice na gagawin. Kasi marami naman dyan na pwede namang 650 pa masaya, huwag mahal-mahal naman. Hintayin ko na lang sa... Ako nga just may magkano bang sinihan ngayon? 400, di ba? Ito nga, may datong na, di ba? Pero nanghihinayang, Manood gala ng concert. So, ito pa yung mga fans ng Kim Pao fans na talagang gumagastos sila. Grupo sila from Iligan. At saka yung nagbibigay sila ng, kahit yung mga OFWs, nagbibigay po sila ng mga pasalubong sa amin. Nagpapadala mga kung ano. Yung ano talaga, na-appreciate po namin yan, ang mga cut din, ganun din, ang mga time ng cut din. As in, ibig sabihin, malakas ang hatak ng Kim Pao. Kung gaano kalakas ang hatak ng cut din, siguro ganun din kalakas ang Kim Pao. Ngayon malalaman natin, kumita man, umabot man siya ng 1 billion o hindi, malakas pa rin ang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Kaya nga inatras ng Star Cinema base sa statement nila yung play date ng My Love Will Make You Disappear from February 12 to March 26 kasi nga para ayusin yung mga screenings sa abroad kung saan talagang nakikiusap yung mga OFWs na magkaroon ng screening. Kasi gusto rin nilang makita yung Kim Chiu and Paolo sa kanila na pupunta yung dalawa doon. Kailangan ayusin lahat ng schedule. Tsaka kung nag-shooting pa nga itong dalawang to sa isang bansa, baka nga mas parang ang katulad nung yan din ang sinasabi nila, hindi nga raw nag-shooting sa ibang bansa. Baka nga mag-trending pa nga yan mula sa shooting at 'di ba? Kaya nandito sila dito sila nag-shoot. Yun ang kwento At ang challenge dito kasi Star Cinema lang talaga ang producer ng pelikula, hindi katulad ng Cut din na meron silang GMA katuwang, GMA Pictures, GMA7, mga ganon, at may media partners pa, di ba? Ayun. Yung ganon. So, wag nating hamunin ang ng Kim Pao. Kim Pao fans kasi correct. Yung mga nangiinsulto sa Kim Pao fans na walang purchasing power, sana makarating din sa inyo yung ganitong kwento na yung mga ganyan. Patunayan nyo. Pinapatunayan nila na kahit na hindi sila sobrang yaman pero gagawin nila ang lahat. Pero wag naman to the point na magsanla naman kayo ng mga wala naman siguro magsanla meron ngang fan na sabi ko ng Pandar, binenta na raw nila yung baka nila, sinala na daw. Naniniwala, di ba? Etos na lang niya. Pero wag naman umabot sa ganun na magsasalaki ng mga alahas ninyo, mga tipong ganun, para lang makapagpaandar, kaya maibigay dun sa mga ibang mga Kim Pao fans para lang makapanood at masuporta at lumawak pa at lumaki pa yung network ng Kim Pao. Pero yun na nga, nangako si Ray na bibigyan ka ng t-shirt, si Divina. Hindi, basta mag-uusap tayo, i-message mo ako. Kasi baka mamaya sabihin ni Divina, Mama Ray, marami po kami sa grupo sa Iligan ni mga 20 po kami.
Ay. Erase. Oo. Ano lang Sabi kita na Divina, 20 po kami sa grupo na nag-iipon po Divina, i-refer na lang kita sa DSWD. Sa Malasakit Center. Mga ganyan. Pero gagawin po namin ang lahat, makabili lang ng t-shirt sa'yo. Okay. Basta Divina yung message mo ko. Hanapin mo yung messenger ni Ray Message mo ko, Pumalo. pero hindi ako nangako bibigyan kita ng t-shirt. Baka i-refer na lang kita sa DSWD. Sinabi mo na bibigyan mo siya ng Hindi, t-shirt. nagbago isip ko. Hindi, basta. Okay. Hindi, basta. Okay. Oo.